Alright guys, another day, another vlog na naman. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga vlogs. And for today's vlog guys, katatapos ko lang mag-live and kachat ko po si Sir Jaris Toy. Thank you so much po Sir Jaris Toy sa isang suggestion na ibinigay niyo po sa akin. So nagbigay po ang Sir Jaris Toy ng isang content na pwede natin gawin ngayon. And ayun po ay yung pagpapakilala daw po sa aking sarili na ngayon na may anak na ako and sa pamamagitan ng tula. At pagkatapos niya po yung message ako, agad-agad po tayo ay gumawa. So eto, magagawa ko lang nito guys, siguro mga 20 minutes ko po itong ginawa. Yan. So mahaba-haba rin po ito. Sana po ay pakinggan nyo. Sinulat ko lang siya dito para kapag nag-voice over ako, so ang gagawin po kasi natin is kagaya nung ginawa natin dun sa kay Idol Japper Sniper sa 1 milyong tagahanga. Ganun din po, lalagyan ko ng mga video and voice over ko na lang yung boses ko, yung tula na ating ginawa. And ayun, sana po ay magustuhan nyo yung tulang ginawa ko para sa aking sarili at sana ay mas makilala nyo pa po ako para ayan, mas makilala nyo pa po ako and alam ko po na ang iba sa inyo ay kilala na po ako at yung mga bagong supporter ay hindi nyo pa po ako kilala, so eto na po yung time para ipakilala ko po ang aking sarili sa pamamagitan po ng isang tula. Rosalina Perez Carpenter ang aking ngalan. Ako ay 24 na taong gulang. Bukana na Sugbo, Batangas, aking pinagmulan. Ako ay namulat sa mahirap na buhay, pero ako ay patuloy na lumalaban. Ako ay nakapagtapos ng sekundarya, mayroong diploma at medalya. Pagod at sakripisyo ni ina ang aking naging sandata, upang diploma ay aking makuha. 12 taon ako nang aking ama ay pumanaw. Tanging aking ina lamang sa amin ay bumubuhay. Ngunit pangungulila bihira kong naramdaman, sapagkat aking ina lahat pinupunan. Kaya ngayon sa kanya ako'y bumabawi. Wala man kaming maraming salapi, ako'y nagbubunyi, sapagkat sa kanya pa lang ako ay wagi. Ako ay may 2 anak na masasabi kong yaman. Sa oras na ako'y pinanghihinaan, sila lang ang nagiging sandalan at dahilan upang ako ay muling lumaban. Minsan ako'y nahihirapan, ngunit aking naiisipan na mayroon akong mga anak na ako'y kailangan. Kaya ako ay laging bumabangon upang kanilang pangangailangan ay aking matugon. Mula nang ako ay maimpluwensyahan ni Idol Japper Sniper upang maging vlogger, hindi man ako yumaman pero nakaramdam ng kaunting kaginhawaan. Mga bayarin sa bahay, akin nang nababayadan at hindi na kailangan manghiram sapagkat sahod ko sa YouTube ito ay natutugunan. Sa aking pagiging vlogger, madami na din akong napundar. Sa tulong ng ibang tao, napagawa ko ang aming kwarto, maging bubong ng mga ina ko, pinto ng aming tahanan, sariling motor, at ang magagamit namin sa aming hanap buhay, ang bangka. Ito ay galing sa mabubuting puso na Diyos ang may likha. Kaya naman, challenge na ito sa akin ay mahalaga. Malaking tulong para sa aking pamilya. Palaging para sa kanila. Sarili ko ay hindi muna. Ito ang aking buhay. Hindi man perpekto, hindi man palaging masaya, ngunit pagpapala ay laging nadarama dahil sa aking mahal na pamilya. Alright guys, naligo po muna ako bago mag voice over and tapos na nga po tayo mag voice over. Pasensya na po kayo kung hindi maganda yung sounds dahil nandito po ako sa aming kwarto at nagamit po kami ng electric fan. Dito po muna kasi ako nag voice over, hindi na po ako pumunta kay Lamara. And ayun na nga guys, ayan lang po yung nagawa ko. Mahaba siya pero kapag tinula mo maiksi na.
And ayun nga po, nakasaad lang dyan kung ilang taon na ako. Bale, alam ko po na mayroon mga nakapanood sa inyo dati kong vlog, na may vlog na din po akong ganyan, 3 years ago na siguro. Kumuha lang ako ng ibang ano doon, idea para makasimula ako, and yung iba ako na yung nagdugtong, pero ako din naman yung gumawa ng dati. And ayun nga, dahil nga sa pagiging vlogger natin ay umayos naman ang ating pamumuhay, unlike before na talagang sobrang hirap po ng aming buhay. Yung asawa ko po ay construction, and yung sinasahod niya lang dati ay napupunta lang sa mga utang, kasi bago pa sahodin ay naiutang ko na. Pero ngayon masaya ako, proud ako sa sarili ko na ngayon ay kahit papaano umalwan-alwan naman ang buhay natin, at na bibigay ko na yung mga pangangailangan ng mga anak ko, at natutugunan ko na yung mga kailangan dito sa bahay, at ako na nga din po nag-shoulder ng mga bills dito, at marami na din po tayong na pundar, kahit hindi man sa sarili nating pera, pero nagkaroon po tayo ng sarili nating motor, dahil po sa Sir Steve, ayan, sa mga taong tumutunon sa atin, yung ating bangka sa Tita Prima, and yung isang motor na lang namin guys ang aming hinuhulugan na pero sa February tapos na po yun, konting push na lang ay magiging sariling amin na din yun. Meron pa po kasi kaming isang motor, yung kulay green po, yung Honda Beat, ayun po yung hinuhulugan ko po dati, pero tinutulungan po ako ng Sir Steve maghulog dun dati, and then tinanong po ako ng Sir Steve kung gusto ko po ng isang motor, at bibilan nga po ako niya. So syempre, sino ba naman po ang tatanggi? Di pumayag po ako, kaya nagkaroon din po ako ng sariling motor, at yung isa nga po, yung Honda Beat namin, patuloy pa rin namin hinuhulugan na ang inuhulog ko naman po dun ay yung sinasahod po ni Cedrica. Bali siya naman po yung naguhulog na nun, hindi ko na yung kinakargo. Yung kanyang sinasahod ay inuhulog niya dun. Tapos, ayun nga po, yung bangka ng Tita Prima ay nasa kuya ko po. Ang kuya ko po ang pinagagamit ko, kasi wala naman pong maalam magbangka dito sa amin. Gumamit ng bangka bukod sa kanya. At maayos na po yung kwarto namin. Iba na lang yung kulay niya ngayon guys. Purple na, yung green siya sa ating yung clip na kinuha ko. Purple na po yan ngayon guys. Super ayos na at comfortable na po kami natutulog. Unlike dati na sobrang hirap dahil wala mo lang division na, at may mga tulo pa ang bubong. Yung dati, yung bubong ng mga inay, may mga tulo kapag umuulan, walang matulugan, pero napaayos na din po yun natin sa tulong po ng Sir Eddie New York. At yung mga pinto sa bahay na upuan lang dati ang harang, at halos may chance na kami mapasok, pero wala naman pong ganun. Napagawa na din po natin sa tulong po ng Sir Sino ako 2050, at marami pa pong iba tayong napagawa. Syempre nakatulong na rin po tayo sa ibang tao na mga nangangailangan, hindi man po galing sa aking bulsa, ay ako po ang naging instrumento para maipabot ang tulong sa kanila. Si Tatay Charlie, kung natatandaan niyo po si Tatay Charlie guys, mapakita ko po sa inyo yung clip na tinulungan pa din si Tatay Charlie. Pwede cookies. Ito po yung 5,609. Papasalamat pa ako kay Sir Lady Bukis po. Bukis. Yan, marami pong salamat sir. Malaking bagay po sa akin yung pinagkalob niyo pong tulong sa akin. Nakakabili na rin po ako ng gamot. Masaya po ako dahil hindi ko po ini-expect na mayroon pong tutulong sa akin sa kagipitan. Yun po, salamat po talaga. Nakakataba po ng puso dahil makakabili po talaga ako ng gamot. Nakabili ka agad po ako ng gamot sa misis para makainom po. Ang batang si Prince, naabutan na din po natin ng tulong, at ipapakita ko rin po sa inyo, ipasisilip ko po sa inyo yung mga tulong na ibigay natin sa kanila. Yan mga kabebe, nandito na po tayo sa bahay ni Prince. Yan si Prince. Yung pong ibinlog po natin nung last week pa na nakita po natin sa
Jollibee na nagtitinda po ng lumpia. So, nanay, meron po nagpaabot po ng tulong para po sa inyo. Sabihin. Ayun po, yung 25 kilos na bigas. Tapos, ito po yung mga grocery. Salamat po. Ito po, tingnan nyo, ano nyo po. Pwede nyo po. Saan niya? Puro tinapay ah. Sa inyo lang po doon na dati si Bibi. Kaya hindi na po namin sabi nila ng gatos. Gawa, tinanong po ng Bibi. Kawaan to. Ano yan? Hello, kape. Prince, tingnan mo. Opo. So, ayun guys, naipasilip ko na po sa inyo yung mga dati kong vlog. Tingnan nyo naman po kung gaano ako kapayat. 23 pa lang po yata ang waistline ko nun. So, ayun, ganito lang po ulit yung upload ko para lang po may ma-upload ulit po ako ngayon kasi gusto ko po sana na magdalawang vlog po ako sa isang araw para mas mabilis pong umandar ang aking revenue. And thank you so much po sa mga walang sawang sumusuporta po sa akin sa challenge na ito. Maraming salamat po sa mga naglalaan ng oras para po mapanood ako, and syempre sa mga nagsusuper chat po. Alam ko po na hindi po biro yung ginagawa nyo para sa akin pero maraming salamat po dahil nandyan po kayo para suportahan po ako. And ayun, maraming salamat po talaga sa inyo. At dito ko na po tapos itong aking vlog. Sana po nagustuhan nyo ang aking simpleng tula. Baka po may suggest pa po kayo na iba ko pa pong pwedeng magawa, ay gagawin ko po para sa inyo. Thank you guys for watching. I love you all. Bye!